Anong pangalan po nung police? Actually, Sir Rafi, pasensya na po kayo. Bigay ko lang po yung kanyang rango po. Staff Sergeant, bakit hindi niyo po mabigay ang pangalan ni Staff Sergeant? Grabe, iba talaga magtanong at mag-imbestiga on the spot si Senator Rapi Tulfo dahil tila ayaw sagutin ng pulis ang itinatanong ni Senator Rapi Tulfo. Panoorin mo ang video na ito at ikaw na ang humusga. Yan po. Meron pong naka-hoodie dyan, nakasalamin, naka-face mask at hinahawakan niya yung helmet ng isa pang rider at inaalog-alog. At makikita na po dyan sa video niya na may nahawak na po siyang baril. Tumabi po yung isang nakaalitan niyang rider at may mga lumapit na po na pulis. At pinusasan po yung isang movie rider. So sa halip na arestuhin yung naka-hoodie na may hawak na baril dahil in the first place, gun ba na maliwanag at that time, election. So bakit hindi yun ang inaresto? Ang malaking tanong, bakit ang inaresto pa yung inagrabyado? Major Ines, magandang hapon po. Major, nakita niyo na po yung video, ano? Marami po nagtag sa amin. In fact, may mga pumunta sa action center namin. Naawa sila dun sa rider. Paano nangyari po yun, Major, sir? Ngayon po, nandito po sa admin holding natin at na-relieve na po doon sa kanyang assignment. Ang dinisarmahan po natin, Sir Rafi, ito pong ating isang involved na police, yung pong nakita natin sa video na meron pong nakaaway na isang motorista rin. Police po pala yun? Opo, actually po, yung po yung ating pong ginawa po ng kagyat nating aksyon. Tapos, Sir Rafi, nag-undergo po ito ng pre-charge investigation. At kung meron po tayong makikita na basihan para sampahan po siya ng kaukulang reklamo, gagawin po ng pamunuan ng Manila Police District. Pero gusto ko lang din po sabihin sa inyo na kagabi pa po ay nakuha na po natin yung kanyang service firearm. Ngayon po, nandito po siya sa admin holding natin at na-relieve na rin po sa kanyang present assignment. Ang sa atin lang po dito, Sir Rafi, yung due process natin, wala pa po tayong private complainant. Ganun pa man po, yung kasong administratibo po ang tinitignan po natin dito. Kaya pansamantala po, nirelieve po natin sa post niya at kinuha po natin yung service firearms niya para hindi naman po maka-impil dito sa ating patas sa pag-iimbestiga. Anong side ng police? Yes, sir. Initially lang po, nagkaroon po, base po doon sa hawak-hawak nating SMS report, nagkaroon po sila ng pagtatalo at ang nakalagay po doon, sasaktan niya itong police natin. Kaya itong police po natin ay aarestuhin siya. Nagkataon naman po na may mga tao doon at nakahingi po ng police assistance doon sa malapit nating mga police na nandun na nagbabantay kung saan rumisponde po ito. At nakita ko rin po, meron po silang pag-aayos sa barangay at doon sa kanilang pag-aayos, pinapatawad po ng police natin ito pong rider na according sa kanya ay tangkang manakit at nagsalita po ng hindi maganda sa kanya. Napakalim naman yung kanyang reason na siya ay sasaktan itong inagrabyado niyang rider. Yung helmet nga niya, ina-assault na niya, tinutulak-tulak niya, pinupok-pok na niya, hindi lumalaban. Tapos nakabunot pa yung baril niya, panay ang pok-pok niya sa helmet. Hindi ko natin mabilang kung 20 o 30 o 50 times panay ang pok-pok niya. Tama po kayo doon, Sir Rafi. Kaya nga dapat nga po, pag tayo po ay alagad ng batas, sabi nga po, napakahaba po ng ating pasensya. Yung pinakamahabang pasensya po ang dapat nating gamitin. Napakagaling. Maximum tolerance ang tawag po nun. Mapapanood sa video na tila pinagtatanggol ni Senator Rapi Tulfo ang karapatan ng mga ordinaryong mga Pilipino laban sa mga abusadong ibang mga pulis. Ang pangalan po nung police? Actually, Sir Rafi, pasensya na po kayo. Bigay ko lang po yung kanyang rango po. Staff Sergeant po ito, naka-assign po ito dito po sa atin sa headquarters natin sa Manila Police Staff Sergeant, bakit hindi niyo po mabigay ang pangalan ni Staff Sergeant Major? Kasi yes, kung niyo po ibigay, po sa hearing na lang po, ipapatawag ko kayo sa hearing, hindi mapipilitan kayo ibigay yun sa gusto niyo. Sir Rafi, pasensya na po kayo. Nirerespeto ko po yung sinasabi niyo po at sa atin po yung due process po natin. Kahit naman po natin na ganito yung police natin. Major, sandali po, opo. Naniniwala po ako sa due process, pero naniniwala pa rin po ako sa tinatawag na transparency para maproteksyon naman po din ang karapatan ng ating mga mamamayan, ng ating mga sibilyan. Okay lang po protektahan natin yung karapatan ng ating mga pulis. Pero paano naman po yung mga naagrabyado nating mga kababayan, nating mga sibilyan? We also have to protect them. They also have rights. The right to know kung sino yung mga nang-abuso sa kanila. Na huwag natin pagtatakpan yung mga abusers. Yun ang po yung point ko. Kasi by not giving the name of this staff sergeant, na kitang-kita naman natin yung ginawa niya
puso sa kalye tapos puprotektahan nyo, hindi ibibigay ang pangalan, mali po yun. Samantalang ito pong rider natin, yung alam nyo lahat sa buong PNP kung sino siya kasi kuha yung plate number niya. Pero itong pulis ninyo, ayaw nyo ibigay ang pangalan, pinoprotektahan nyo. Why? Sir Rafi, hindi po natin siya pinoproteksyonan. So how would I know, sir, na disarman siya? What is the proof? Kasi pwede mo naman sabihin na disarman na samantalang hindi. Give us proof. Send me a document proving that this guy has been investigated, and in that document nakalagay ang pangalan ng guy na siya ay na-relieve, na siya ay na-reprimand, etc. Sir, opo, makakaasa po kayo. Wala po tayong batong hindi itataw dito, Sir Rafi. At naintindihan po natin yung punto nyo po doon. Gusto po natin maging transparent sa lahat. Good. Mr. Wayne Jacinto, base po sa kwento ng inyong rider, ano bang nangyari? Nag-report po pala sa amin yung rider namin kaninang umaga. At base po doon sa sinabi niya, nagkaroon lang po ng konting parang misunderstanding doon sa motorsiklo, no, pinapausog ata siya. Hindi siya umusog hanggang bumaba na po yung police, tapos pilit na hinuhubad yung helmet. Hindi niya po nabanggit kung bakit, pero siguro po pwesto rin po doon sa bandang harapan. Okay. So, ang sinabi niya rin po, medyo na-traumatize po kasi siya eh. Mm-hmm. So, pinosasan siya, dinala raw ata siya sa barangay. Tapos, yun po, ayaw niya na lang daw, ayaw niya na lang magreklamo. Kasi nga po, natatakot siya sa buhay niya. At hindi siya sigurado kung malaking tao pa raw yung nakalaban niya. So, yun po ang report, traumatized. Di po siya makapag-online, di po siya makapagtrabaho ngayon. So, ini-encourage po namin siya na bumisita sa opisina namin. Nang sa ganun, makausap po namin siya face-to-face. Okay, para mag-ipatas naman po, kumusta naman yung record nung rider na yon na nakabanggaan ng abusadong polis? How easy? Maganda naman po yung maganda naman po yung record niya. Wala naman po siyang mga reklamo. Maganda naman po yung star rating po nung rider natin. Sa ngayon, sabi niyo po, natutrauma, ayaw mo na magpakita. Kapag siya po yung naka-recover na at kinausap na kayo, ano pong maitutulong na move it sa kanya? Well, una po, ginagaranti po namin na susuportahan namin kung ano man po ang aksyon na gusto niyang gawin o hakbang. Ang sa ganun po ay kahit pa paano makaramdaman naman siya na may sumusuporta sa kanya, pati po yung araw na hindi niya pagbiyahe dahil po na-traumatize siya, willing naman po kaming bigyan siya ng kahit konting financial assistance. Good. Kahit hindi na po magreklamo, yung inyo pong rider, ako na po, imbestigahan ko yung ganitong klase ng insidente. Isang pagpapatunay na hanggang ngayon sa kasalukuyan ay hindi tayo pinapabayaan ni Senator Rapi Tulfo at siya ang tumitingin at nagtatanggol sa mga inaabusong, mga ordinaryong mga Pilipino. Kaya naman na siya muna ang video nito, ikaw bilang isang Pilipino, kung ikaw ang tatanungin ano ang masasabi mo sa tapang at pagmamalasakit at pagtatanggol ni Senator Rapi Tulfo para sa mga ordinaryong Pilipino na tila inaabuso ng mga malalaking tao. Well, i-comment mo lang yung reaksyon sa video sa baba.